So, kahapon, nagulat ako, si Attorney Glenn Chong ay hindi na nakakagulat kasi nakita ko nasa US biyaheng US siya, 'di ba? And syempre, magkikita sila ni Miss Maharlika kasi nung nandito nga po, nung umuwi si Miss Maharlika sa Pilipinas, nagsama-sama kami ng mga yan sa Okada to support Kuting, 'di ba? May isang supporter si Kuting na pinatawag kaming lahat sa Okada. Hindi naman lahat pero marami kami doon, may mga artista, mga ate at kuya. May artista, may designer, may vloggers, may mga abogado. So, andun si Attorney Glenn Chong, andun si Miss Maharlika, andun ako, tapos may kasama kami artista doon, ganyan. Mga supporters lahat ni Kuting, nagsama-sama kami. So, tight yung ano na yan, tight yung bond, nalagas lang yung designer na nagbigay ng Rolex, di umano. Baka nanonood pa sa channel natin yan, hello! Anyway, pero may mga nalagas po sa mga supporters ni Kuting kasi yung iba, loyal pa rin, di ba, kay Kuting, ganyan. Pero kami yung mga natauhan, talagang nakakatuwa na parang solid kami, right? And yan nga po, parang dalawa lang sa pinapunta noon sa Okada na parang private meeting. Ang talagang, hindi, tatlo siguro, ganon. Ang parang loyal lang talaga sa Kuting. Pero kaming karamihan na nandun ay mga natauhan lahat, right? Hindi kami nag-usap-usap, hindi naman kami kinontak ng mga puting ahas. Si Miss Maharlika lang yan, di ba? Pero yung assessment namin, yung observation namin sa pamumuno ni Kuting, parang plakda, right? Hindi na surpass yung ating expectations. Kung hindi man masurpass, mapantayan si PRRD, di ba? And then puro kapalpakan, balik droga, balik krimen, mahal bilihin, tapos parang hindi masipag, right? Parang naloko tayo, yun ang pakiramdam natin. So, solid kami kahit papaano, iilan lang ang nalagas doon sa meeting na yun. So, nakakatuwa lang na yung nagsama-sama na parang mga Marcos supporters na yun ay, na may mga artista pa nga ay, mga bukas ang isip, iilan lang talaga yung sip-sip dahil siguro may napapala. Okay? Bulag, ganyan, baka nabigyan ng chance na magkamal ng, alam nyo na, para may pambigay ng Rolex, di ba? Baka nanonood sa ating channel. Pero yun nga po, si Attorney Glenn Chong pumunta ng US, sabi ko, magkikita sila ni Miss Maharlika. Nag-vlog sila at panonoorin po natin yan. And sa kalagitnaan ng kanilang vlog, at ito nga po ay itatopic nila sooner, siguro pag nakapagpahinga ng konti dahil nag-tour nga po sila around Hollywood, dyan sa California. Ay! Disconnect, sandali, na-disconnect. Hold on, na-disconnect kaya, Diyos ko po, nadi-disconnect tayo, bilisan agad natin. So magiging vlog ito ni na Miss Maharlika at Attorney Glenn Chong kasi isang beses pa lang yung kanilang vlog, biglaan lang din, parang over a cup of coffee or whatever, baka nagsasnacks lang sila. Magbo-vlog pa sila later, mali natin baka maya-maya na yan or tomorrow, no? Anyway, abangan natin ano ba yung expose ni Attorney Glenn Chong na nalaman niya patungkol sa balak ng mga taga Smart Magic sa First Lady. At bakit yung First Lady yung target, hindi yung presidente ng Pilipinas. Okay. Ito yung vlog ni na Miss Maharlika at Attorney Glenn Chong. Bago natin i-play, bigyan ko muna ng interpretasyon ang kanilang vlog, no? Nag-warning sa Attorney Glenn Chong na kung inaakala ni First Lady Liza na hawak nila sa leeg ang Smart Magic, nagkakamali daw ang unang ginang. Bago natin i-play, sa tingin ko, kaya ang unang ginang ang target, kasi ang allegations ni Attorney Glenn Chong, nakipag-usap si First Lady Liza Marcos sa mga tao ng Smartmatic. Also si George Garcia, nang nabanggit din niya, magiging delikado rin yung buhay, yung COMELEC chair ngayon. Bakit nakipag-usap ang unang ginang? Ako nagtatanong lang naman. And according to Attorney Glenn Chong, kinausap ni First Lady maybe to manipulate the result. Nakipag-usap. At dapat si Attorney Glenn Chong daw, sabi niya, ay kasama sa pag-uusap na yon, kaya lang niligwak siya. Dalawa lang yung sinama nung First Lady, si Ivan Uy, at saka may isa pa, nalimutan ko yung pangalan, na mga appointees na yata ngayon ng Marcos administration.
So nung nakipag-usap, alam niyo yon, yung 2022 elections, may mga grupo ng mga generals na humihingi ng ng kind of a transmission logs, or parang yung result baga ng pagtatransmit ng mga boto from provinces to the headquarters, to the office of COMELEC siguro, or kung ano man yan dyan sa Laguna. May bigla daw, may pumasok daw agad kasi na 20 million votes in favor of Kuting, nang hindi pa naman tapos ang, parang hindi pa naman nagsisimula yung canvassing. Like halimbawa, alas 8 magsisimula yung bilangan, bago mag alas 8 may pumasok na boto in favor of Kuting, 20 million. 'Di ba nasa sworn affidavit naman Attorney Glenn Chong yan, makikita sa kanyang Facebook page, na nung pa siya, titistigo siya laban sa Smart Magic. So nakipag-usap nga daw po kasama yung dalawang lalaki na mga appointees ngayon. One of them is Ivan. Oh, I forgot the name of the other one. Maybe you can comment on the comment section kung naaalala nyo. At naligwak si Attorney Glenn sa pag-uusap. So parang nasayang nga daw itong parang kind of a vote counting room naman ng headquarters ni na PBBM dyan sa Mandaluyong. Meron silang parang doon, parang call center. Kasi nung election nga po, lahat ng mga vloggers, bigyan kami ng assignments, pipicturean namin yung mga resulta ng botohan sa bawat presintong madedesignate kami, and then isi-send namin sa headquarters. So halimbawa, sa Batangas, ang boto ni Kuting ay ganyan, pipicturean namin yung nakadikit na resibo sa school, sa dingding ng school kung saan bumoboto yung mga tao, pipicturean, isi-send doon. So baka yung parang call center na yan dyan sa headquarters ni na PBBM sa Mandaluyong, bibilangin nila ng manual yung itatransmit naming mga resulta. Ganon. Para kung sakaling madaya man si PBBM, may mga proof na ito yung mga sinabit ng vloggers, ganito yung boto sa bawat barangay, bawat bayan. So bakit hindi nagtatali sa result ng COMELEC? Sabi na Attorney Glenn na sayang daw yun dahil parang hindi na nga daw tinuloy yung ganung. Actually no, nagsisend kami ng mga pictures ng kuha namin ng mga boto sa bawat presinto or polling precinct. Hindi na sinisin ng pinagsisendan namin. So parang okay. Anyway, at least ginawa namin yung, 'di ba, yung binigay sa aming assignment. Yung iba nga po dun sa mga Ensaymada vloggers na yon ay binigyan ng allowance, may nakatanggap ng 10,000, may nakatanggap ng 15. Ayon na rin sa pag-amin ng parang lider-lidera ng mga isdang vlogger. May mga Ensaymada vlogger, 'di ba? Meron ding mga isdang vlogger. Miyembro rin ako noon dati, tumiwalag na ako. Kasi sila ever loyal pa rin sila, no? For some reasons. Pero yun nga po, umamin yung may-ari, yung leader ng mga isdang vloggers na tumanggap talaga sila ng parang allowance dahil nga sa pagbabantay ng botohan. Ako, wala ako natanggap ni Singkong Duling. Okay? So, baka yung pakikipag-usap ni First Lady, kung totoo yung sinasabi na Attorney Glenn Chong, ang nagpabunga ng pagkapanalo ni Kuting. Ngayon, kung akong tatanungin yung mga ate at kuya, at saka sabi rin naman ng mga sinasabi ng mga taga-loob, yan, sa may bahay sa Ilog Pasig, at saka sa mga binabanggit din niya ng mga puting ahas, na panalo naman talaga, pero hindi ganun kalaki yung difference sa boto ni BFF Lenlen ko. Konti lang yung lamang, pero at least panalo. Pero ang galing ng campaign ni BFF Lenlen, di ba? Talagang kaya nilang tumapat sa mga paramihan ng crowd sa mga meeting de avance, sa mga rally, di ba? Ang galing nila, ang kulit nila, may mga let me educate you sila sa pag-iikot sa palengke, ganyan. Pero despite that, nanalo yung, di ba, yung boto ng taong bayan. Panalo naman daw talaga, pero hindi ganun kalaki yung agwat. So yung 20 million ng 31 million pinagdududahan, baka hindi sakto yung 20 million. And dahil nga po baka yun yung bunga ng pakikipag-usap di umano ni Ma'am Shikels sa Smart Magic. Like po tayo. And syempre kapag nakipag-usap ka, may kapalit yun. Halimbawa ako, kakausapin ko yung judge ng beauty pageant namin. Gusto ko ako manalo. Ano sasabihin ng judge sa akin? Papanalunin kita. Ano naman ang mapapala ko? Ay, lahat may mga kandidata rin na gumagapang sa amin. Sinasabi sa amin, papanalunin mo kami. Sino sa inyo yung aming papapanalunin?
Aba, kapag ako pinapanalo mo, yung kalahati ng mapapanalunan kong pera, sa'yo na. Ay, yung offer ng kabila ay 60% eh. Sige, gawin ko ng 70%. Kung ang premyo ngayong gabi ay 10,000, 7,000 ang sa'yo, Judge. Basta ako ang papanalunin mo. 3,000 lang sa akin. You know that? Ang habol ko dito, prestige. Ang habol ko dito, corona, sash, bouquet, trophy. Wa akong pakil sa pera, marami akong pera. Gusto ko lang matalo yung mga kalaban kong mas maganda sa akin at mas sexy. So kung meron kang, 'di ba? Kung meron kang pag-uusap na ginagawa, yung kausap mo maghahanap 'yan ng mapapala. Ano ang napala nung Smart Magic? Dahil sabi ni Attorney Glenn Chong, nakipag-usap daw talaga. Kaya ang target ng Smart Magic ay ang unang ginang. Pakinggan natin yung video ni Attorney Glenn Chong at saka ni Miss Maharlika. Okay. So, ang sasabihin ko lang sa Smartmatic, I know, nagbabantay kayo, nagmo-monitor. Naka-monitor na ngayon yung mga yan. Back off. Yeah. So, ito, Smartmatic, I know more. Mag-live ulit kami ni Ma'am Marlica, itong isa, mga kababayan, juicy na juicy to. Juicy! Bibigay namin lahat sa iyo. Next date, siguro. Yeah. Wag ngayon. Wag ngayon kasi mamamasyal kami. Pero mag-live ulit kami, pero Yeah. mas juicy to. And, Correct. ang sasabihin ko lang, George Garcia, mga kasabi mo dyan sa Comelec, Lisa Marcos, makinig kayo ha sa next na episode nitong aming Yes. live. Makinig kayo dahil pati kayo ay delikado. Correct. Dito sa Smartmatic. Lalo ka na, Pati George. kayo, George Garcia, Lisa Marcos, akala nyo hawak nyo ang Smartmatic. Believe me, delikado kayo dyan. Yeah. Sige, makinig kayo sa sunod na episode ha. Ito, ano pa to? Pauna lang to. Yeah. So, yeah, thank you. So, ito muna ang aming nagbabagang balita kasi nagbabagay sa init yung kape ko. But Siguro, I appreciate, brother, talagang Attorney Glenn. Ma'am, I think we will be doing a great favor to Lisa Marcos and George Garcia. And the Filipino people, of course. Hindi sa sides na to. Sa side Yeah, nila. sa side, yeah. Sa side nila. Itong aking ibubulgar. For the next episode. For the next Yeah. episode, para yan, pabor sa inyo, Lisa. Pabor sa inyo, George Kaya Garcia. makinig ka, Smugs. Makinig kayo. Kasi akala nyo, hawak nyo ang Smartmatic. No. Pero mukhang tulog pa si Kuting ngayon. Hindi tayo mukhang naka-party quarantine. Yung nga, nakita ko yun. Party quarantine. So, Alright. So, ano kaya mga ate at kuya ang ibig sabihin ni Attorney Glenn Chong na delikado ang First Lady? Kung naaalala nyo, inalis na po yung Smart Magic sa election natin come 2025 and 2028. Baka gaganti yung Smart Magic. Right? Gusto nila, they will stay in power. Kung sila yung katulad ng judge sa beauty pageant ko na gustong manatiling judge dahil may napapala, tapos inalis, baka ikanta ako noon, di ba? Nako, yung Maui na yan, nanalo yan dahil kinausap ako, binigyan ako ng pera. Hindi kaya yung analogy kong yun ay it applies din sa sitwasyon ngayon ng Smart Magic versus the First Lady? Hindi si Kuting ang delikado, si George Garcia. Ito nga pala si George Garcia, Comelec chair. Hanap ako ng picture. Hold on. Hanap tayo ng picture ni George Garcia. Okay, hold on. There. Sa mga hindi familiar, siya yung Comelec chair ngayon. So parang siya yung pumalit kay Andy Bautista. Is that right? Ito ay abogado rin ng mga Marcos dati, no? Pero ngayon Comelec chair na siya. Ano ang connection niya sa Smart Magic? Aside from syempre yung Smart Magic ang ka-tie up ng Comelec sa pagbibilang ng boto or sa election sa Pilipinas. Meron ba siyang napala? May napala ba siya sa pag-uusap ni First Lady? Kung totoong nag-usap? At saka yung mga may-ari ng Smart Magic? At dahil ngayon na tinalikuran na ng Comelec ang Smart Magic, hindi kaya maghihiganti sila kay George Garcia at saka sa First Lady?
kaabang-abang ang susunod na vlog ni Miss Maharlika at na Attorney Glenn Chong. And nga po pala, kaya ako naniniwala na talagang delikado ang mga babangga sa Smart Magic. Ginagawa na nila yan sa... Hanap ako ha. At nabanggit ni na Miss Maharlika lahat po ng mga nakakabangga ng Smart Magic, kinakasuhan nila billions of hindi lang millions, baka billions na nga. Yung OAN nga rin daw, 'di ba, ng US, 2 billion lawsuit 'yon. So for the money po talaga itong Smart Magic. At saka sabi naman noon ni Kuting, ang Smart Magic ay nandito hindi para magbenta ng makina, kundi magbenta ng resulta. That right? So benta, so may pera. Ayan, Fox News, kinasuhan ng Smart Magic, isang media ng US, and malaking halaga talaga po yung involved dito. Yung parang magiging damage per issue, ibabayad sa Smart Magic. Smartmatic versus OAN. OAN, ayan, on One American News, ayan, So itong kaso sa New York Times ito, kasong ito, ang sabi ni Miss Maharlika, sabi ni Miss Maharlika at Attorney Glenn Chong, 2 billion lawsuit daw ito, mga ate at kuya. Yung ibabayad ng OAN or One American News sa Smart Magic dahil siguro sa pagbabalita nila na faulty yung elections, lalo na siguro doon sa election ni dating President Donald Trump, ay yan, an election technology firm, it became blah 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 blah. Kakasuhan ng defamation, so parang libel, demanding the conservative cable networks face jury trials for spreading falsehood about the company. Pagpapakalat daw ng fake news, yada 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 yada. At billions ang involved dito. So, bakit ako naniniwala na maghihiganti ang Smart Magic kay First Lady, hindi lang kay Kuting, at saka kay George Garcia? Kasi niligwak nga ang Smart Magic And you remember, sa sinabi ni Attorney Glenn Chong sa live na yon, tinanggap din ng OAN yung patungkol sa nangyari kay Richard Red Santillan. Na parang idadagdag sa testimony para, 'di ba? Inaakusahan kasi ni Attorney Glenn Chong ang Smart Magic at Comelec na yung dalawang sindikato daw na yan, yung dalawang nagsama na sindikato, both Smart Magic and Comelec, ang nagpapatay kay Richard Red Santillan. So, kayang pumatay, kayang magpapatay. Yung aide na nga ni Attorney Glenn Chong na si Richard Santillan, hanap ako ng picture niya para mapakita ko lang sa inyo. Ito ay kaibigang matalik ni Attorney Glenn Chong, buddy bago pa yan sina Kuya Mike. May mga parang bodyguard sa Attorney Glenn Chong Hindi ko to na-meet. Yung kasama ni Attorney Glenn Chong na pumunta ng US, ang na-meet ko si Mike. Pero ito dati yung kanyang parang bodyguard, gano'n, no? Best friend niya. Pinatay ito, tinorture. Pinalabas na ambush lang dyan sa Rizal. Willing gumurgur ang mga kalaban ni Attorney Glenn Chong. Sinong kalaban niya? Smart Magic. Kaya siya ngayon nasa US. Dahil magtitistigo siya in favor of One American News. Dahil hindi papayag yung OAN ng US na yan or One American News na magbayad sila ng billion in dollars sa Smart Magic. Humanap sila ng mga testigo, kaya nandun si Attorney Glenn Chong sa US na magpapatunay na ang Smart Magic ay mandaraya. Ang dami ng sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Ba't hindi siya kinakasuhan ng Smart Magic? Hindi siya kinakasuhan ng First Lady? Sinabi niya nakipag-usap. Deadma. Samantalang sina Dr. Lorraine Badoy at Eric, ayun, nakakulong na kaagad. Si Attorney Glenn Chong, hindi nila makasukasuhan, hindi nila maipakulong. Ang daing hawak na ebidensya. Maraming na-produce na evidence si Attorney Glenn Chong. Marunong din kasi yan sa IT, hindi lang abogado, so madali niyang napoproduce yung mga documents kung meron mang dayaan noong mga nakaraang election since 2010 na ginamit ang Smart Magic sa Pilipinas. So, kung si Richard Red Santillan na ipategi, hindi kaya ipategi rin si Madam? Ano ang gagawin ni Madam para maging manatili yung friendship nila
ng Smart Magic. Hindi kaya ibalik ang Smart Magic sa susunod na bidding? Or hindi kaya may plan B na iibahin lang ang pangalan pero ang Smart Magic kunwari inalis na? Hindi ko alam kung ano magiging diskarte nila, pero sinasabi ko sa inyo, pinagbibintangan ni Attorney Glenn Chong na pinapatay ng Smart Magic at Comelec si Richard Dred Santillan. Kaya nilang gumurgur. So, ipategi kaya ang unang ginang or kasuhan? Kasi ang media ng US kinasuhan ng Smart Magic for the money sila eh. Hindi kaya kasuhan din nila. Pag kumanta kasi, I don't know, baka magkantahan silang pareho, no? Baka mabuking yung pag-uusap. Kapag ikinanta ni Madam na okay, kinausap naman namin yan, pero wala naman kami sinabing kami ang papanalunin. But still, di ba? Ay, ganyan pala lumaro ang Smart Magic. Teka muna, baka kumanta itong si Madam na kausap namin. Ay, tigihin na namin. What do you think, mga ate at kuya? Tumba ang karir or tumba ang buhay? At may pakialam ba tayo? Or masasaktan ba tayo? Malulungkot ba tayo? O makakahinga tayo ng maluwang? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.